Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. First card ni Virgo, we have the Moon. Ayan. So, Moon is about intuition. This is also about dreams. Maaari, Virgo, na the universe is sending you guidance, no? Through your dreams and through your intuition. Kaya make sure na i-access ninyo ito, pakinggan ninyo yung bulong ng inyong intuition kasi that is going to guide you on how you're going to navigate your current circumstances. Okay? Kasi feeling ko dito, meron kayong sitwasyon wherein yung parang malabo, nalalabuan kayo. Maaring hindi ninyo nakikita yung hindi kayo nakakasigurado, no? Sa sitwasyon na ito. Kung ano yung magiging desisyon ninyo, kung ano yung tama ninyong isipin, yung gano'n, no? Nalalabuan kayo, bizarre ang dating ng mga nagaganap, no, sa buhay ninyo at this time. Kaya paalala sa inyo ito, no, pakinggan mo yung inyong intuition kasi for sure the universe is sending you guidance. Okay? Kung anong dapat mong isipin, ano ang dapat mong gawin, So, yun. And even dreams, no? Pay attention kayo sa inyong mga dreams, kung ano yung mga nakikita ninyo kung ano mga nakikita ninyo sa inyong panaginip, no? Pagkagising ninyo, kung naaalala nyo pa, sulat nyo agad yun, no? Lagyan ninyo ng date, isulat ninyo kung ano yung panaginip ninyo, and i-research ninyo yan. Kasi sa online, ang dami-dami ng nag-explain, nag-interpret ng mga panaginip natin, no? So, para malaman ninyo kung ano yung message ng universe para sa'yo na dinaan niya sa inyong panaginip. Okay? Marami na diyan sa Google, i-Google ninyo 'yan, kung anong mga elements ang nakita niyo sa panaginip. Kasi diyan ninyo mahahanap din yung mensahe. So, we have the Nine of Swords. Ayan. So, maybe you are worrying about something. Merong at the back of your head, no? Something is bothering you. And kayo lang ang tanging nakakaalam niyan kung anong bagay ito na nag-aalala kayo. So, sana mabago ninyo yung takbo ng pag-iisip ninyong 'yan. Huwag na kayong mag-worry, wag ninyong i-stressan ang sarili ninyo. Kasi always remember na everything starts in the mind, 'di ba? Kung ano yung iniisip mo, 'yun ang eventually mangyayari. Kaya wag kayong parang you are self-prophesying kapag ganito na nagwo-worry kayo, na ini-stress ninyo sarili ninyo because of something, kung ano man ang dahilan, no, na nagba-bother sa'yo. Kaya sana, i-surrender mo na lang ang lahat sa divine. Lahat ng worries mo, uh, whatever it is that is forcing you to be stressed out, ialay mong lahat yan sa divine. Okay? Ipagdasal mo na lang yan, ialay mong lahat at ask God to help you. Diba? Magdasal ka na lang, ipagdasal mo kung ano man ang nagpapa-worry sa'yo. Kasi kapag inaalay mong lahat sa Panginoon, 'di ba? Gumagaan ang pakiramdam natin. When you are surrendering everything to God, mas magagaan ang inyong pakiramdam kasi tutulungan kanyang bitbitin ang inyong burden, 'di ba? Kaya yun na lang ang gawin mo rather than stressing yourself out. Okay? Magdasal ka na lang, 'di ba? Humingi ka na lang ng tulong sa kanya. So, what else? We have High Priestess. Yan. So, halos parehas ang message nito na the moon at ni High Priestess kasi this is also about intuition. Okay? So siguro talaga merong mga mensahe dito, mga important messages na pinapadala sa inyo ang Divine Universe na maaaring hindi mo pa na-access, hindi mo pa na-figure out. So, yun, pakinggan mo ang inyong intuition. Okay? Kasi there are messages out there, no, na pinapadala niya sa inyo to guide you
kung papaano mo papatakbuhin ang buhay mo sa ngayon, anong discarding gagawin mo. So, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, we have the house. Ayan. So, ang ganda. This is beautiful. Virgo. So, maaari ng iba sa inyo, you really love staying home. Maaaring you're a homebody. Alam mo yun, yung komportable ka, masarap ang pakiramdam mo kapag nasa bahay ka lang. You know, maybe hindi ikaw yung hindi ikaw yung tipong labas ng labas, 'di ba? Maaaring hindi ikaw yung tipong outgoing, 'di ba? Siguro kunyari kung nagtatrabaho ka pa sa labas ng bahay, maybe trabaho, bahay lang yung routine ninyo, no? At kung ano yung mga importanteng errands na kailangan mong takbuhin, maaring yun lang yun talagang ang routine, no? Kasi mas enjoy ka na nasa bahay ka. Mas komportable ka, no? Mas gusto mong nasa bahay ka. So, po pwedeng ganun ang ganap ng iba sa inyo rito. And this is nice, no? Maari, Virgo, na you are acquiring a new property. Po pwedeng may binibili kang property. Po pwedeng may binibili kang bahay, lupa, ganyan, building or whatever, no? So, maaring may acquisition dito soon for you. Baka ngayon, nag-aano pa kayo, po pwede nga iba sa inyo baka nagsha-shopping pa lang ng bahay, nagsha-shopping ng kung anumang property na bibilhin, or baka ang iba ongoing na yung transaction. So, pwedeng gano'n. But very soon, no, maaring magkakaroon na nga kayo ng bagong acquisition, no, na property. So, congrats sa'yo. At saka, prosperity. You are going to enjoy the prosperity and abundance sa buhay mo at this time. So, merong mga blessings, no? Material blessings, financial blessings na dadating sa inyo, Virgo. So, what else? We have the man. Ayan. So, pwedeng meron ditong, maaaring meron ditong lalaki na, siguro, baka person mo to, baka asawa mo to, or boyfriend mo, na depende sa inyong sitwasyon, na very supportive of you. Maaring sa lahat ng ginagawa mo, he's very supportive of you. Sa lahat ng ginagawa mo, maaring lagi siyang nandiyan. Diba? Nakasuporta sa'yo, nagbibigay ng lakas ng loob sa'yo, nag-i-inspire sa'yo, o pwedeng ganun. No? Maari na yung taong ito is the love of your life. Okay? So, what else? We have the crossroads. May pagta-travel na gagawin ng iba sa inyo dito, kung saan man 'to, mag-iingat na lang kayo, mag-iingat kayo sa kung saan man kayo pupunta. Make sure na alam ninyo kung ano yung nangyayari, sitwasyon sa lugar na pupuntahan ninyo at sa mga dadaanan ninyong lugar. So, yun, ingat kayo. At saka pupuwede ng iba sa inyo dito maybe is facing an important decision, ano, um nasa crossroads kayo kasi hindi pa kayo sigurado sa kung ano yung magiging desisyon ninyo. Maaaring yun ang inaalala ninyo, yung kung ano man ang pagdedesisyonan ninyo rito. There is something na is bothering you. No, maaaring nandiyan yan at the back of your head. No, kung ano tong maaring pinoproblema ninyo na hindi ninyo maisip, hindi ninyo ma-figure out kung ano yung tamang gawin. Pero now is not the perfect time for you to make a decision. Yun ang mensahe din sa iyo ng moon energy. Kasi po pwedeng malabo pa sa isip ninyo kaya nahihirapan kayong magdesisyon because hindi kayo sigurado. No, malabo pa ang sitwasyon. Kaya antay-antay lang. No? Kaya nga dapat na magdadasal ka lang, ask for enlightenment. No? Kasi maaring na-stress ka na kakaisip eh. No? We have the Nine of Swords, which is stress, nagkaka-anxiety, gano'n, no? So, yeah, kung hindi pa kayo handa, natatakot ka pa, kinakabahan ka, kung ano man discomfort na nararamdaman mo, that is a sign for you na wag ka muna, atras ka muna, 'di ba? Wait for the perfect timing na maging magaan na ang pakiramdam mo at alam mo na sigurado ka na kung anong magiging desisyon mo. Okay? So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.